at sa masoneria. Susunod. Si Tarlac II po ay taga Pampanga. Tulad ni Sir, taga Pampanga din. At nag-asawa lang ng taga Tarlac. No? Napangasawa niya ang kapatid ni Tarlac I. Isang working student, nag-aral ng abogasya sa Maynila habang nagtatrabaho bilang eskribano. Kinuha na magtrabaho sa pamahalaan. Palakaibigan at masayahin siyang tao tulad ng mga batang ito. Pinuntahan siya ni Rizal. Ganito siya ka-importante. When Rizal was in Europe, Rizal heard of him. At nung pag-uwi niya dito sa Pilipinas, siya ang isa sa pinakaunang hinanap ni Rizal. Noong 1892. No? At nagkita sila somewhere in Pampanga. No? Pinuntahan niya dito sa Tarlac, pero hindi niya naabutan itong Tarlac II. So nagkita sila sa Pampanga. Sumapi sa masoneria at naging isang leader ng katipunan. Hinuli at binaril ng mga Espanyol. Sino kaya yung si Tarlac I at si Tarlac II? Tagdagan pa natin. Tarlac III, batang lapas, isinilang noong 1871. Tinuruan ng kanyang inang magbasa bago pumasok sa paaralang pamparokya. Binasa niya ang mga klasikong Espanyol at ang mga korido sa katutubong wika. So ibig sabihin, hindi lang po yung wikang Espanyol lang binasa niya, pati yung wikang Tagalog. So kayo po sana, I inspire you, inspire na rin ang word na yun, word for the day, I inspire you to read, not just English literature, na nagkalat po sa mga bookstore. Pati po yung nasa wikang Tagalog, basahin po natin. At yung nasa wikang Kapampangan, kung meron, magbasa kayo ng Pasyon. King Kapampangan, ang pongking Ilocano. Naging makata at mandudula. Because of his talents, he used his talents. Naging makata at mandudula ang kanyang mga tula ay pinalabas sa Gerona, Kamiling at Nueva Ecija. Magandang sulat kamay niya, kaya nakapagtrabaho sa gobyerno at naging kabesa at piskal. Using your talents to move forward, to help the society. Next. Matapos ang himagsikan, naging presidente munisipal o mayor dati, yung tawag, ng Lapas. At nang magretiro, nagsaka at nakapagsulat pa ng mga dula gaya ng Uldarico at Rosario hanggang magkapulmonya at pumanaw noong 1922. Bilang general ng himagsikan, tinanggal ang mga kawal na mapagsamantala sa kababaihan. Yung mga nangre-rape po, tinanggal niya po yan. Pero wala po siyang awa. Mabait siya tao, pero wala siyang awa sa mga taksil. Sa Kamiling Church, nadala po doon ang ilang mga kontra-revolusyonaryo sa pangunguna ni Pedroche. Pinagpapatay po sila ni Tarlac III at ng kanyang mga kawal. Nang makipagkasundo si Aguinaldo sa mga Espanyol, nung nakipagkasundo na si Aguinaldo sa mga Espanyol, hindi siya, sumama siya nung una, pero agad din siyang lumaban. Uli. No? Pinagpatuloy niyang laban, bumuo pa ng sariling pamahalaan, salig ang batas at puwersa. Siya ang nagpalaya ng Tarlac mula sa mga Espanyol at patuloy na lumaban sa mga Amerikano. Nakakabilib. Diba? Yung mga batang Tarlac lang ito. Nakatulad natin. Tarlac IV. Akong miyanong ing tawag sa kanya, parang mga tatay lang, ako. Akong miyanong ang tawag sa kanya. Sinilang noong 1874. Nag-aral siya sa Colegio de San Juan at sa Universidad de Santo Tomas. Naging mayor siya ng Murcia, nagtatag ng Brigada Aquino ng Katipunan sa Tarlac at naging kinatawan ng lalawigan ng Samar nung maganap ang Tarlac Congress noong 1899. Sino-sino po ang apat na Tarlacin na ito? Na mukhang makakabangkada yata. Sige. Okay. Tarlacin 1, it's Francisco Tañedo. Everybody knows F. Tañedo Street, but not many people know the man. Siya po yung hindi nagsabi sa Guardia Civil. Meron po siyang main street sa ating lalawigan. Tarlac II is another hero. Procopio Hilario. So, kung kayo po yung nakatira sa F. Tañedo at sa P. Hilario, alam nyo na, may papaliwanag nyo na kung saan galing itong mga pangalan na ito. O sino si Tarlac III? Very good. Francisco Macabulos. Sino si Tarlac IV? Very good. No? So ayan na. Nakita nyo, ito yung malabo si Kuya. General Francisco Macabulos Soliman at si Serviliano Aquino. Okay. May kabayanihan po silang ginawa. Pero paano po natin nasabi na may contribution sila sa mundo? Okay. Next. Ayan yung kuha ni Ginoong Bernie de Vera, my former teacher and co-author. I'm very proud of him. No? Francisco Macabulos Monument, puntahan niyo po sa labas. And then yung susunod ay yung Serviliano Aquino Monument sa may Camp Aquino. Okay. Okay. Dahil sa pamumuno ng apat na ito, at iba pa tulad ni Ciriaco Santos at Candido Ancheta,
Isang tarlac sa mga nanguna sa himagsikang 1896. Yung sinalihan po nilang katipunan, nung bata po ako, medyo akala ko, mga bobong masa po ito na walang alam kundi sumugod na sumugod. Na napag-aralan ko po na ang katipunan pala hindi lamang isang mapaghimagsik na organisasyon, kundi isang proyekto ng pagbubuo ng bansa. Gusto ni Bonifacio na buuin ang bansa. Hindi lamang po natin makita dahil malabo, pero sa dokumento dito, makikita ninyo yung sinabi ni Bonifacio. Ang layunin ng samahang ito ay lubos na dakila at mahalaga. Papag-isahin at ang loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog. Ibig sabihin po, yung Tagalog daw, ano yung Tagalog? Tagalog lang, yung mga nagsasalita Tagalog. Hindi po. May footnote yung document sa ilalim. Sabi po niya, sa salitang Tagalog, kabagayang lahat ng sa salitang Tagalog, ang ibig sabihin lahat ng tumubo sa sangkapuluang ito, sa Makatwid, Bisaya man, Ilocano man, Kapampangan man, etc., ay Tagalog din. So kung kayo po sinabi ni Andres Bonifacio na gagawa tayo ng isang pamahalaang haring bayang Katagalugan, ito po'y buong bansa ang ibig sabihin. So napaganda ng kanilang layunin. At sabi pa ni Andres Bonifacio, yung katipunan na kanilang ginawa kung saan sumama itong 4 na tarlakin na ito. Sabi nila, ang unang utos sa katipunan, ang unang utos sa samahang ito ay pag-ibig. Hindi po lumaban, hindi po pumatay ng tao. Ang unang utos po ay umibig. Diba? Napaganda. No? Susunod. Dahil sa 4 na ito, tarlakin 1, tarlakin 2, tarlakin 3, tarlakin 4, napabilang ang tarlak sa pinatawan ng batas militar. Isa sa mga pinakaunang naghimagsik sa mga Espanyol noong 1896. Nakasama ang tarlak sa Haring Bayan at ang unang pamahalaang itinatag sa Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Andres Bonifacio. Basahin niyo po ito, Pangulo din si Andres Bonifacio, hindi lang po si Emilio Aguinaldo. Pero kasama din, nakibahagi ang tarlak sa pagtatatag ng unang republika sa Asia, the first republic in Asia, even before Gandhi, even before India, even before the other parts of Southeast Asia and Asia. Bago po lahat yan, tayo po ang pinakaunang nagsabi na gusto natin lumaya mula sa kolonyalismo. Yun po ang contribution ng mga tarlakin na ito sa mundo. Nakibahagi ang tarlak sa pagtatag, okay. Yung 8 race po, yan, tulad yan, original flag, dadagdagan na po yan. Ayon kay Senator Corton. Ayon po sa Philippine Historical Association, I am the Vice President of the Philippine Historical Association. No? Ito po, gusto ko mangarap kayo. Ako po'y 25 years old lamang. After 10 years, ganito na rin po kayo. Ang itsura nyo, ganito, may balpas na rin po kayo. Pero yun na nga po, isang batang tarlaking din, nakatulad ko, nangarap lang ako, gustong kong history. At kahit pa paano nag-aaral ako, kahit di ako masyadong matalino. Bolero lang po ako eh. Makapal lang yung mukha ko. Pero yun na yun, fine. Kapal lang yung mukha nyo, huwag kayong matakot na mangarap, na sabihin ang gusto nyo. I am currently the Vice President of the Philippine Historical Association. And our stand is not to add the rain in the flag. Kasi po represented na po Mindanao. Ang original concept is that the sun is based on the 8 provinces. Kasama ang Tarlac. Kung isasama po ang Mindanao doon, hindi na po historically accurate. Kasama na yung Mindanao sa stars. Hahaba ko, huwag ko nang i-explain yun. Susunod. Magpapahinga muna ako. Batang Kamiling, Tarlacan 5. O, meron tayong bagong set. Tarlacan 5, Batang Kamiling, sinilang noong 1898. 5'4". Maliit na bata, kaya lagi nakakansawan ng mga kalaro sa baseball. Sa pagdating ng mga Amerikano, madaling natuto ng Ingles, pero ayaw niya sa math. At ito po yung ginagawa niya. Ayaw niya pong mag-aaral ng leksyon niya, nagtatago po siya sa bahay. Tatago siya sa kamahin. Hanggang matagpuan siya at mapalo ng kanyang lola gamit ang isang pangkamot na ivory. Hindi po kahoy, ivory. Napakasakit nun. Napalo na kayo? Oo, napalo din siya. Nabigo siyang matamo ang pangarap niya maging acrobat at
magsasaka. Hinasa niya ang galing niya sa Ingles, kahit na hindi niya na gawa yung pagiging acrobat niya at pagiging magsasaka niya. Kaya, inasa niya yung pagiging writer niya. He wrote 16 books. 16 books. And in 1942, dahil sa mga artikulo niya na nagpapakita ng kasawian sa ilalim ng kolonyalismo sa iba't ibang bansa sa Asia, nagawaran po siya ng pinakamataas na karangalan para sa isang writer. And this is the Pulitzer Prize. Kung meron pong Nobel Peace Prize, there's the Pulitzer Prize para po sa mga writers na katulad nyo. No? Siya po ang pinakaunang beses na naparangalan na hindi Amerikano. May clue na siguro kayo kung sino siya. Naging magaling na debater at nagpiling maging pensyonado sa New York. Noong 1940s, inikot niya ang Asia at Amerika upang magsalita ukol sa kolonyalismo, demokrasya, digmaan at kalayaan. Tinawag po siya Mr. Philippines. Nung kung bago po yung Mr. Philippines ay yung mga macho, siya po ang Mr. Philippines. Noong 1922, sa kanyang pagbabalik, naging guro ng Ingles sa UP, editor ng dyaryo at kalihim sa Pangulo ng Senado, Manuel L. Quezon. Pinatungan sa ulo ng mga Japanese. Sabi lang, may patong na sa ulo, patayin niyo yan. Dead or alive, patayin niyo. Hindi yata tama yun, ano? Dead or alive, kunin niyo yan dahil sa kanyang mga broadcast laban sa mga Hapones. Sa Voice of Freedom nung panahon ng digmaan. Noong June 1942 sa Amerika, ginawang intikam ni General Douglas MacArthur. Tapos sabi pa niya ni Douglas MacArthur sa kanya, "Whenever I look at you, I see the Philippines. And I want you to be beside me as a reminder that someday you and I are going to march back into Manila together." Mga minamahal kong kababayan, tatakbo po ako sa pagka-presidente. Joke lang. At sabi niya, we will march back together to the Philippines kapag ho, ikiklaim na natin ang victory. And that is what they did. Next. Ayun po. Sa famous Leyte landing, nandyan po siya. Nasaan po siya dyan? Pinagtatawanan siya ng mga nung nasa Amerika. Ito'y na-publish. This is one of the most famous photograph of the war. Na-publish sa mga dyaryo. Sabi na, ay, si Tanglakin, ano to? Tanglakin 5. Ang liit-liit. Parang bata, mischievous kid. Next. Kasama sa mga delegado na nagtatag ng mga nagkakaisang bansa noong 1945. My God, he was one of the writers of the Charter of the United Nations. That alone is one of our Tarlac's contribution to the world. United Nations. Ayon sa Ministro ng Ugnayang Panlabas ng USSR, si Tanglakin 5 ang the little man with a big voice who spreads noise everywhere he goes. Kasi kalaban nila yung Russia noon eh. Galit na galit ang mga muso sa kanya. Yung mga komunista galit sa kanya. Naging Pangulo ng 4th UN General Assembly, kauna-unahon mula sa Asia, 1949 to 1950. Sa kanyang unang talumpati bilang Pangulo, nakatuntong siya sa 3 phone book. Ganun. Laban sa kang Mr. United Nations. Next. Nanilbihan sa 8 Pangulo ng Pilipinas, mula kay Quezon hanggang kay Marcos, bilang embahador, miyembro ng gabinete at Pangulo ng Universidad ng Pilipinas. My God, how many years? You know, this guy wants to retire in 1983. Gusto na niyang mag-retiro. Napakatanda na niya nun. Tapos, doon sa retirement party niya, sa Malacanang, biglang nagsalita si President Marcos, I am extending the appointment of Tarlac 5 as a Minister of Foreign Affairs. Ay, hindi nakapagpahinga yung matanda. When he retired, he was already sick. And they brought him into the hospital and he died in 1985. But he had served so many people. Yung sarili niya, hindi niya napagsilbihan masyado. Yung ibang tao napagsilbihan niya. Sino? Si Tanglakin 5. Very good. Si Carlos Peña Romulo. Galing-galing niyo. Sige. Susunod.